Para sa hindi pa nakakaalam, ito pala ang mga nagawa ni Vice President Sara Duterte sa Pilipinas. Bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas mula noong ika-30 ng Hunyo taong 2022, si Sara Duterte ay naging aktibo sa pamamagitan ng kanyang tanggapan, ang Office of the Vice President, OVP, at bilang kalihim ng Department of Education, DepEd. Ang kanyang mga pangunahing nagawa at inisyatiba ay nakatuon sa mga serbisyong panlipunan, edukasyon, at pagtugon sa sakuna. Sa ilalim ng Office of the Vice President, ang mga sumusunod ay ilan sa mga pangunahing programa at inisyatiba na ipinatupad. Bilang kalihim ng Department of Education, ang kanyang mga pangunahing inisyatiba ay kinabibilangan ng Medical at Burial Assistance Program. Isa sa mga pangunahing serbisyong patuloy na ipinagkakalob ng OVP ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal para sa medikal at libing. Ang programang ito ay naglalayong suportahan ang mga mahihirap na Pilipino sa kanilang mga pangangailangang pangkalusugan at pagpapalibing. Ang OVP ay nagtayo ng mga satellite office sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang mapalawak ang saklaw at accessibility ng serbisyong ito. Pagbabago program, ang inisyatibang ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mga school supply at iba pang kagamitan sa mga mag-aaral, lalo na sa mga malalayong lugar at komunidad. Layunin nito na suportahan ang edukasyon at bawasan ang pasanin ng mga magulang sa paghahanda ng kanilang mga anak para sa pasukan. Disaster Relief Operations, ang OVP ay aktibong tumutugon sa mga sakuna at kalamidad sa pamamagitan ng pagpapadala ng tulong, kabilang ang relief goods at iba pang pangangailangan, sa mga apektadong lugar at pamilya. Mabilis na kumikilos ang tanggapan upang magbigay ng agarang suporta sa panahon ng krisis. Libreng Sakay Program, naglunsad din ang OVP ng mga programa tulad ng libreng sakay sa ilang piling ruta upang matulungan ang mga commuter, lalo na ang mga manggagawa at mag-aaral, na makatipid sa gastos sa transportasyon. Matatag Curriculum, pinangunahan ni VP Duterte ang pagbuo at pagpapatupad ng matatag curriculum para sa K-10 Basic Education. Ang kurikulum na ito ay naglalayong i-decongest ang dating kurikulum, palakasin ang foundational skills tulad ng literacy at numeracy, mapabuti ang GMRC, good manners and right conduct, at values education, at bigyan ng diin ang pagiging handa sa trabaho. Ito ay bahagi ng mas malaking pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pagsasaayos ng mga pasilidad at kagamitan, patuloy ang mga pagsisikap ng DepEd sa ilalim ng kanyang pamumuno na ayusin at pagandahin ang mga pasilidad ng paaralan at tiyakin na may sapat na kagamitan para sa pagtuturo at pagkatuto. Suporta sa mga guro, may mga inisyatiba rin upang suportahan ang kapakanan ng mga guro, kabilang ang mga pagsasanay at propesyonal na pag-unlad, bagaman patuloy ang mga panawagan para sa mas malaking suporta at pagtaas ng sahod para sa kanila. Pagtugon sa learning gaps, ang DepEd ay nagpapatupad ng iba't ibang programa upang matugunan ang mga learning gaps na pinalala ng pandemya, kabilang ang mga intervention